Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Balitang hindi pa pinapalabas sa mainstream media. Isang magandang balita. Nagkaroon ng courtesy call ang pinakamayamang pamilya sa buong mundo kay President Bongbong Marcos na nirepresent ng isang royalty house of Saud na si Prince Faisal bin Farhal Al Saud, Minister ng Foreign Affairs ng Saudi Arabia. Ang katanungan ngayon, ano kaya ang layunin nito sa kanyang pakikipag-meet kay President Bongbong Marcos? At bakit kaya hindi ibinalita ng mainstream media ang pinag-uusapan nila sa publiko? Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutan. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, ang House of Saud o Al Saud ay isang dynastic name na binubuo ng salitang Al, meaning family of or house of, at dinudugtong ang personal name ng isang pamilya o ancestor. Sa case ng Al Saud, ang ancestor nila ay si Saud Eid bin Muhammad. Eid bin Mukrin ang tatay ng ika-18 century founder ng Muhammad bin Saud, ang ruling royal family ng Saudi Arabia. Ang iba ay may statement ang kanilang kayamanan na nasa network daw na 1.4 trillion US dollars o hanggang sa 1.5 trillion US dollar. Ang figure na ito ay kasama na sa market capitalization ng Saudi Aramco, ang pinakamalaking kumpanya ng oil at gas sa bansang Saudi, kung saan 98% ng kita ay napupunta sa pamilya ng royal family, ang House of Saud. Ating matatandaan noon, ang Minister ng Foreign Affairs ng Saudi Arabia na si Prince Faisal bin Farhal Al Saud ay bumisita kay President Bongbong Marcos Jr. kung saan nag-usap sila sa isang study room ng Malacanang at sekreto lang ang kanilang pag-uusap dito, na magpasa hanggang ngayon ay hindi pa dinidisclose sa publiko kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Hindi kaya ito isang pag-uusap ng dalawang pinakamayaman at makapangyarihang pamilya sa buong mundo, ang Marcos at ang House of Saud? Layunin kaya nito na mas matugunan palalo at mapaunlad pa ang buhay ng mga Pilipino? Ano sa tingin nyo mga kababayan ang inyong kuro-kuro patungkol sa balitang ito? I-comment nyo naman sa baba para malaman namin kung ano ang inyong opinyon patungkol dito. Samantala, labis namang humanga ang ating mga kababayan at hindi na napigilan ng kanilang mga sarili na magbigay ng kanilang reaksyon at komento kaugnay sa balitang ito. At ayon pa sa kanila, wow! Walang ibang president na nagawa ng ganyan na bisita ng hari ang bansang Pilipinas. Real talk yun mga kaibigan. Walang ibang pangulo kundi ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos lang. Diba? Nakakatuwa naman, lalo na't andito kami sa Saudi Arabia. We are hoping that government in Saudi Arabia at ang Pilipinas ay maging lumamig pa ang pagsasamahan at pagkakaibigan. I salute you, our beloved President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Mabuhay po kayo. God bless you always and to your family. Salamat Panginoon dahil hindi kami nagkamali sa pagboto kay PBBM upang magkaroon kami ng presidente na totoong nagmamahal at nagmamalasakit sa Pilipinas at sa lahat ng mga Pilipino.
lalong-lalo na yung mga mahihirap. Tiis lang tayo. Tingin ko, malapit na tayong umunlad. Lahat ng Pilipino ay wala nang magugutom ayon mismo sa ating PBBM. Salamat Panginoong Diyos na makapangyarihan sa tulong na ipinagkaloob ninyo ang aming Pangulong PBM. Babangon at babangon talaga ang Pilipinas. Ipapaubaya namin ang lahat sa mga Marcoses dahil nandyan na lahat sa kanila. Yung matapang, mabait at higit sa lahat ay matalino talaga. Siya na ang bahala sa lahat. Ito na ang umpisa ng pagunlad ng ating bansa. Sa pamumuno ni PBBM Sara, magkaisa na tayo. Maganda ang layunin ng ating Pangulo ng ating bansa. Mabuhay ang Pilipinas. God bless. End quote. Kahapon ay idinaos natin ang kauna-unahang konsyerto sa palasyo. Maraming salamat sa lahat ng nagparating ng suporta dahil ito ay para sa ating mga magtatanghal at para sa ating mga sundalo o sandatahang lakas. Masaya kami na maibida ang ating mga tinatawag na undiscovered local artists. At napakasimple lang naman ang aming mensahe. Wala na pong essential o non-essential na trabaho ngayon. Lahat po ng hanap buhay ay kasama sa ating tuloy-tuloy na pagbabangon. Walang maiiwan, lalo na ang creative industry. Marami ang mga nagpadala ng komento sa social media tungkol sa proyektong ito, kaya sasagutin ko ang ilan dito. Nevs Gatcha, I like what you do, Mr. President. I thought you're only busy with meetings in and out of Malacanang. Don't forget to showcase our artists and homegrown talents. Ang ating mga alagad ng sining, I'm happy they will be given a spotlight. Talaga naman they deserve the spotlight dahil isa sa malaking bahagi ng kultura natin yan. Ang musika, lahat ng mga ating artists, ng creatives, mga performers, lahat yan. At kinikilala na tayo sa buong mundo na pagka Pilipino, magaling kumanta yan. Yung mga dayuhan, yung mga malalaki, sina Elton John, sina Sting, yung mga malalaking rockstar. Tuwan-tuwa makapunta sa Pilipinas dahil ang init daw ng audience at saka alam lahat ng kanta. Dahil talaga sa Pilipino, natural ang musika. Francis Arias Balawing, this is something to watch and appreciate Filipino arts and culture. Reminds me of the days during President Ferdinand E. Marcos time. We watch over PD4 concert at the park every Saturday. Evening yata yon, featuring musicians around the Philippines. Exactly. Talagang nasa dugo natin yan eh. At pinapagpatuloy lang natin ang nasimulang tradisyon. Kung minsan nga, nakakapagtaka, yung mga Pilipino, kilalang-kilala sa abroad. Pero hindi natin kilala dito sa Pilipinas. Kaya itong mga yan, kagaya yung concert in the park, kagaya ngayon ng konserto na ginagawa natin, ay ipapakilala natin lahat ng ating mga magagaling at aspiring artists. Galing kay Raquel Kahis Santillan, Pangulong Bongbong Marcos, sana maibalik ang dating concert at the park ng panahon ng inyong ama. Maliit pa akong bata noon, madalas ako sa TV, nanonood, pero kapag namasyal kami sa Rizal Park, talagang hindi namin pinapalampas panoorin yon. Ganun ba? Ay talaga, successful talaga yan. Magandang project talaga yan. Pagka dumami na ang interesadong manood, titignan natin kung paano natin, baka balik natin sa luneta. From Rick Ricketts, I remember the story of Ramon Magsaysay, ama ng masa, kung paano niya tinanggap ang Maralita sa loob ng palasyo at pinakain sa hapag ang lahat ng nais pumunta sa Malacanang. Talagang binuksan natin ang palasyo, ganun din ang ating pag-iisip. Dahil ang palasyo naman ay walang may-ari nito kung hindi ang taong bayan. It is the palace of the people, it's not the palace of the president. Bukas talaga dapat ang palasyo dahil mahalaga na makita naman ng taong bayan na ang ito ay pag-aari ng bansa at hindi pag-aari kahit sinong tao. From Rebs Rumbawa de la Cruz, Lola Meldy and Lolo Andy loves music. Aba, kilala ito, ilan lang tumatawag sa father ko ng Andy. They like listening to musicians play the harp and the piano. If I am not mistaken, Lola Meldy was good in playing the harp. I remember there was a big harp and grand piano at the guest house, Auntie Irene's guest house, in my hometown of Sarat, Ilocos Norte. Mother ko lalo ay hindi siya tumutugtog ng harp. Ang tinutugtog niya piano at saka kumakanta siya. Pero siya talaga ang influence sa amin kasi nung lumalaki kami, basta sa bahay, laging may music dahil sa mother ko. Lagi kang pinapakanta, matuto kayong tumugtog ng instrumento. Ang talagang hilig sa music namin lahat, galing sa mother ko. Mahilig po ba sa musika ang father nyo? Oo. Ang paborito niya si Nat King Cole. Yan, pagka narinig na niya yung Nat King Cole, sasayawin na niya yung mother ko. Yun ang paborito nilang dalawa. Ano ang mga favorite music genre nila Sandro, Simon, and Vincent? Madali ito. Sandro House, Simon Blues. Vincent, napupunta sa rock napupunta sa pop rock ngayon. Siyempre, iba-ibang taste namin, so lagi kami nagdidebate, pero masaya lagi ang usapan tungkol dyan. Ano ang sinabi ni
Czech Prime Minister nang huminto siya para makinig sa bandang Kawayan. Dahil ang tinutugtog ng banda ay isang kanta na galing sa kanila sa Czech Republic. Kaya sabi nila, na alam pala ninyo ito. Pero ang ginawa namin, ang tumutugtog yung mga native na instrumento. Ano ang theme song ninyo ni First Lady Lisa? Madali yan. Moonlight in Vermont. Paano kayo nag-celebrate ng inyong 30th anniversary? Ay kinumbidahan namin lahat ng mga nandun na original na nasa kasal talaga namin. Karamihan ay nakapunta naman talaga. So quiet lang kami, nandun nag-dinner lang kami sa bahay. Memories, mga ganun, kung ano yung pinagdaanan namin. Nagdidebate kami kung bakit ang anniversary sinasabi para sa babae. Bakit anniversary ko rin na yata? Sabi ko bakit hindi kasama din kami mga lalaki. Pero mukhang wala. Talo ako sa debate. Mga pambabae talaga yung anniversary. Nakakakilig naman mga kaibigan. Ang musika ay lengguwahe ng nagbubuklod ng sangkatauhan. Magkaiba man ang lahi na pinanggalingan, ito ay nagbibigay inspirasyon at pagkakakilanlan. Umupukaw sa ating damdamin, makabayan, pinukulayan ang buhay ng mga nag-iibigan o kakabal ng anumang ating pinagdadaanan. Muli, mahalin natin ang ating kultura at sining at saludo po tayo sa talentong Pilipino. Sama-sama tayong umawit tungo sa isang bagong Pilipinas. At yun na nga. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.